So magandang umaga sa lahat. Bago kami magsimula sa aming talakayan o aming ulat ngayon, ay nais ko munang ipakilala ang aking sarili. So ako po pala si April Jane Inbantilan. So ang paksang tatalakayin namin ngayon ay tungkol sa kritikong Pilipino at dayuhan sa panitikang Pilipino at Banyaga. Virgilio S. Alimarlo. Si Virgilio S. Alimarlo ay maturing na isa sa pinakataniyag na kritiko ng pindikang Pilipino. Kilala sa sagisag na Rio Alma na laging kasangkot sa pagbibigay kulay sa panulaang Pilipino. Nagsimulang makilala bilang haligi ng kilusang modernista ng mga kabataang Makata noong kanyang panahon. Sumibol ang kanyang mga aklat sa tula, tulad ng Makinasyang Ilang Tula 1986 at Pre-Grenation at iba pang tula noong 1970. Kilala rin ang kanyang Ang Makata sa panahon ng Makina noong 1972, Doktrina ang Anak Pawis noong 1979, Walong Dekadang Makabayang Tulang Pilipino noong 1981, Balagtasismo versus Modernismo noong 1984 at iba pa. Si Virgilio S. Alimarlo ay kilala sa gisag na Rio Alma. Pinanganak noong March 9, 1944 sa San Miguel. Siya ay tinuring na isa sa pinakamatanyag na kritiko sa panitikang Pilipino, na laging kasangkot sa pagbibigay kulay sa panulaang Pilipino. Si Virgilio ay nakilala bilang haligi ng modernista ng Batang Makata. Siya ay nagkaroon ng iba't ibang award sa Carlos Memorial Award for Poetry and Essay sa Pilipino. Lamberto A. Antonio. Si Lamberto A. Antonio tinuri na isa sa mga tungkong bato ng mga Makatang UA. Kasama sina Virgilio Alimarlo at Rogelio Manghas, si Antonio ay makilang ulit na nagwagi ng kanimpala sa Carlos Palangka Memorial Awards for Literature. Hindi lamang sa larangan ng maikling kwento, kundi sa tula at panonoring panitikan. Si Lamberto A. Antonio ay pinanganak noong November 9, 1946 sa Cubao. Siya ay tinuri na isa sa mga tungkong bato ng mga Makatang UA. Si Lamberto ay nagkaroon ng iba't ibang award sa Carlos Memorial Palangka Award, Short Story, Poetry, and ECN Filipino. Isagani R. Cruz. Isagani R. Cruz isnilang sa Maynila at kasalukuyang nagturo sa De La Salle University. Si Cruz ay kilala, manalaysay at manunulat ng mga dula ay higit sa lahat ng isang magkatiwalang kritiko ng panitikang Pilipino. Nagtapos ng Bachelor Degree in Physics sa UP Master Degree in English siya, ADMO at Doctorate in English sa University of Maryland, USA. Dating komunista ng mahigit sa 20 pahayagan sa kasalukuyan ay lingkuhang sumulat ng pitak si Cruz sa Philippine Star Week. Ang karamihan sa mga akdang na panalunan niya sa Carlos Palangka Memorial Award for Literature ay mga dula at mga sanaysay sa panunuring panitikan sa Filipino at English. Si Isagani R. Cruz ay sinilang noong 1945 at namatay noong March 21, 2013 sa edad na 88. Siya ay isang manalaysay at manunulat ng mga dula. Siya rin ay isa sa mga pinakatiwalaang kritiko sa panulaang Pilipino. Si Isagani R. Cruz ay nagkaroon ng iba't ibang award sa Carlos Palangka Memorial Award tulad ng mga sumusunod. AC in Filipino, Full Length Play, 1 Act Play. Lupi K. Santos. Makata, manunulat, manalaysay, nobelista at iba pa. Tinaguri ang Makata ng puso at ama ng barilang Tagalog. Si Santos ay nagtapos sa Escuela de Derecho de Manila, Eskwela Normal Superior de Maestro at sa Kolehiyong Filipino. Naging direktor ng suriin ng wikang pambansa noong 1941 to 1945 at naging gobernador ng Rizal noong 1910, 1913, gobernador ng Nueva Vizcaya noong 1980, 1920 at senador noong 1921 to 1922.
Naisulat niya ang bararila ng wikang pambansa na naging opisyal na batayang aklat sa Pilipino. Ang karamihan sa kanyang mga akdang pangpanitikan ay naipalatha sa ang kaliwangan, ang kalapati ng bayan, muling pagsilang, ang mithi, watawat, pagkakaisa, mabuhay at iba pa. Si Lope K. Santos ay pinanganak noong September 25, 1879 sa Pasig at namatay noong May 1, 1963 sa edad na 83. Siya ay isang makata, manunulat, mananalaysay, nobelista at iba pa. At siya ay tinaguriang makata ng puso at ama ng bararilang Tagalog. Naisulat rin niya ang bararila ng wikang pambansa na naging opisyal na batayang aklat sa Pilipino. Federico Lexie Jr. Si Federico Lexie Jr. nagawagi na makilang ulit sa Carlos Palanca Memorial Award for Literature sa pagsulat ng mga tulang gigising sa kamalayang Pilipino. Tanghal ng Makata noong 1996. Siya ay may akda ng 7 antolohiya ng mga tula sa Pilipino, Ingles at Kastila. Federico Lexie Jr. ay pinanganak noong April 10, 1939 sa Pasig at namatay noong 2011 sa edad na 72. Siya ay sumulat ng mga tulang gigising sa kamalayan ng mga Pilipino. Tinanghal si Lexie na isang makata noong 1996. Si Lexie ay may akda ng 7 antolohiya ng mga tula sa Pilipino, English at Kastila. Si Lexie ay mayroon ding iba't ibang uri ng award sa Carlos Palanca Memorial Award tulad ng One Act Play at Poetry and Filipino. Magandang umaga, ako nga po pala si Glycel Betonga, ang susunod na magtatalakay. Siya si Rogelio G. Manghas. Si Rogelio G. Manghas ay kasalukuyang editor sa Filipino sa SIBS Publishing Company. Dating profesor sa Filipino si Manghas pamantasang kanyang pinagtapusan, ang UE. Itinanghal sa Makata ng taong 1969 sa Talaang Gintono Surian ng Wikang Pambansa. Kinikilala ang mga kritiko ang kanyang tulang duguang placard. Si Rogelio G. Manghas ay isang makata, mananalaysay, editor, guro at tagasalin. Si Rogelio G. Manghas ay isang sikat na makata sa wikang Tagalog. Siya ay nakatanggap ng maraming gatimpala, pagkakilala at parangal dahil sa kanyang mga naisulat. Siya rin ay isang playwright, translator, at isang mahusay na editor at mananalaysay. Siya ay ginawa ng President's Achievement Award dahil siya ay isa sa top 10 outstanding student. Siya si Fernando B. Monleon, kilala sa sagisag na Bato Balani. Si Monleon ay isang tinaguriang makatang leorado noong 1968. Nahirang na mambabalagtas ng taon noong 1967. Siya ay naging pangalawang patnugot ng surian ng wikang pambansa. Si Fernando B. Monleon ay kinilala bilang sagisag na Bato Balani. Siya ay isang liradong makata. Nagtamo rin siya ng karangalan mula sa UNESCO dahil sa aklat niya tungkol kay Francisco Balagtas. Kilala rin siya bilang prinsipe ng Balagtasan. Siya ay naging pangalawang patnugot ng surian ng wikang pambansa. Author din siya ng mga aklat na akda para sa mababang paralan at serye ng aklat na hiyas para sa mataas na paralan. Siya si Clodoaldo Del Mondo Jr., dating patnugot ng mga magazine Filipino at editorial director ng Liwayway Publishing. Si Del Mondo ay may pitak ng Parolang Ginto. Sa bisa ng Parolang Ginto ay pumili si Del Mondo ng pinakamahusay na katha, buwan-buwan at taon-taon. Si Clodoaldo A. Del Mondo ay isang manunulat, direktor, author. Nakilala ang pangalang Clodoaldo del El Mundo nung maitatag ang Samahang Panitikan. Ito ay isang kalipunan ng kabataang manunulat na nanghimagsik sa akda ng matatanda at nanggigiit na sila ay mga sakdalista at aristokrata sa sangbayanan ng mananagalog. Siya si Ponciano B. Pineda, isang ama ng komisyon ng wikang Filipino, manunulat, guro, lingwistika at abogado. Si Ponancio B. Pineda ay nanungkulang punong komisyoner ng wikang Filipino bago nagretiro. Tubong Nueva Ecija ang manananggol, makata, manunulat, profesor sa wika at lingwistika si Pineda. Siya ay nagtapos ng Bachelor of Laws sa MLQ
QU, Associate in Arts degree sa UST, Master of Arts in Linguistics sa University of British Columbia, Vancouver, Canada at doctorate degree sa UST. Nagturo ng ilang taon sa kasalukuyan ay aktibong lupon at patnugot ng CAF-Phil at PS. Si Punancio B. Pineda ay naging direktor ng komisyon sa wikang Filipino na dati ay surian ng wikang pamansa sa taong 1971 hanggang 1999. Itinuring si Punancio B. Pineda bilang ama ng komisyon sa wikang Filipino dahil sa pagsulong niya na maitatag ang komisyon batay sa Section 9 ng ating saligang batas. Siya si Aristotle. May tatlong halagang kontribusyon sa poetics. Ito ang nagpasimuno ng panunuring pampanitikan, ito ang ginagamit sa huwaran at patnubay ng panunuring pampanitikan at ito ay nag-alay ng isang konkretong teorya ng panitikan na hindi hiram sa mga basal na kaisipan o pilosopyang pang-estetika. Pinapanigan ni Aristotle ang panulaan bilang katotohanan at katibayan ng tula, bilang institusyon ng kalikasan bilang isang anyo ng kaalaman, at bilang pangmoral ng katwiran sa isipan. Ang panulaan para kay Aristotle ay higit na mataas at pilosopikal kaysa kasaysayan. Ayon sa kanya, takot at habag kinakasangkapan ang dalawang batayang damdamin upang maging matagumpay ang trahedya. Sang-ayon si Aristotle sa kataris o pagpupurga, ang makalinis sa takot at habag at ginagamit ito upang ipagtanggol ang panulaan. Si Aristotle ay nag-aaral na tinayo ni Plato at naging mag-aaral din ni Plato. Itinatag din ni Aristotle ang Lyceum Academy kung saan naging guro siya ni Alexander the Great sa Athens. Siya ay tinaguri ang the father of logic at tagapagsulat din sa maraming larangan tulad ng musika, filosofiya, astronomiya, at politika. Yun lang po at ang susunod na mag-uulat ay si Mishina Bindanyo. Plato. Si Plato ay isinilang noong 428 before Christ sa Athens, Greece. Si Plato ang itinuturing na pangalawang tungkong bato ng sinaunang Gresya, kabilang sina Aristotle at Socrates. May tatlong kontribusyon si Plato sa panunuring pampanitikan. Una, ang anyo at suliranin ng sining. Pangalawa, ang inspirasyon ng makata. Pangatlo, ang panulaan bilang tagapagturo ng kabutihan at katotohanan. Ang itinatag ng sistema ni Plato ay malawakang sistema ng filosofya na matibay ang etika na pundasyon ng ideyang internal o formang kumakatawan sa daigdig. At itinatag ni Plato ang akademya sa Athens bilang institusyon para sa pagkamit ng sistematikong filosofikal at siyentipikong pananaliksik. Ang kaniyang tanging pinag-aalinlangan ay ang bisang pangmoral sa sining. So, sa mga kontribusyon ni Plato, maintindihan natin ang malalim na pag-unawa ni Plato sa papel ng sining, lalo na ang panitikan sa lipunan, ang kaniyang mga ideya hinggil sa anyo at suliranin ng sining, inspirasyon ng makata, at panulaan bilang tagapagturo ng kabutihan at katotohanan. Sa mga susunod na henerasyon ng mga pilosopo at manunulat hinggil sa kahalagahan ng sining sa paghubog ng lipunan at pananampalataya. At ang akademya na itinatag niya sa Athens ay nagsilbing sentro ng sistematikong filosofikal at siyentipikong pananaliksik na nagtuturo ng mga prinsipyong kaniyang itinatag. Isa sa mga pangunahing alinlangan ni Plato ay ang bisang pangmoral sa sining kung paano ito dapat gamitin. So, taliwalas kay Aristotle, pinaniniwala ni Plato na ang tula ay isa lamang pangangad ng konkretong kalikasan. Bilang rasyonalista, pinaniniwala din ni Plato na ang dahilan ay dapat sundan kahit saan maguna. Nakapaloob sa filosofiya ni Plato ang etikang rasyonalistiko, kaya't di katakang politikal ang kanya pangunahing ambisyon. Dahil dito, ang pinakatanging pangyayaring naganap sa buhay ni Plato ay ang interbisyon sa politikang Syracusan. At itinatag ni Plato ang doktrinang Phaedo na nagsaad
ng immortalidad ng kaluluwa. Nakapaloob sa kanyang kaisipan ang aspektong lohikal, epistemolehikal at metapisikal. So para kay Plato, na ang tula o artistikong paglikha ay hindi tunay na pagpapakilala ng katotohanan, kundi isang imitasyon lamang ng mga bagay sa mundong pisikal. At bilang isang rasyonalista na naniniwala si Plato na ang dahilan ay dapat sundan kahit saan magpunta. Na ang ibig sabihin nito na ang tao ay dapat magpakilos at magpasya batay sa kahulugan at katwiran at hindi lamang sa damdamin o emosyon. At ang interbisyon na ito sa politika ang pinakatanging pangyayari na naganap sa buhay ni Plato, dahil ipinakita nito ang kaniyang mga ideya sa praktikal na larangan ng pamumuno. Gayunpaman ang kaniyang ambisyon sa etika at filosofiya ang pinakamalaking bahagi ng kaniyang buhay at kontribusyon sa kasaysayan ng filosofiya. Socrates. Si Socrates ay isinilang noong 470 BC. Ayon kay Cicero, ang nagbaba ng filosofiya mula sa langit patungo sa daigdig. Mababasa ang kanyang personalidad at doktrina sa Dialogue at sa Memorabilia of Xenophon. At naniniwala si Socrates sa mitolohiyang naglalaman ng mga katotohanang kwento tungkol sa mga Diyos ay imbensyon lamang ng mga makata. Gayon din ang immortalidad ng kaluluwa. Si Socrates ay kilalang isang pilosopo na sinaunang Grecias na ipinanganak noong 470 BC o before Christ. Si Socrates ang nag-angat ng filosofiya na mula sa langit patungo sa daigdig. Ito ay sinasabi na ang kaniyang pag-aaral at pagtuturo ng mga konsepto ng moralidad at kaalaman ay nagdulot ng malalim na epekto sa kaniyang mga estudyante at sa mga susunod na henerasyon na mga pilosopo. At mababasa din natin ang personalidad at doktrina sa Dialogue at sa Memorabilia of Xenophon. At si Socrates ay naniniwala sa pangangailangan ng tao na suriin ang sariling paniniwala at kilalanin ang sariling kahinaan. Naniniwala din si Socrates na ang mga mito o kwentong tungkol sa mga Diyos ay hindi dapat ituring na literal na katotohanan. Gayon din ang immortalidad ng kaluluwa. T.S. Eliot. Nataglay ang buong pangalang Thomas Stearns Eliot. Siya ay nakikilala dahil sa kaniyang sanaysay na tradisyon at mansariling kakayahan na isang kritismo, at ang orihinal ay nasusulat sa Ingles. Kay Eliot, ang tula ay di dapat isalaysay sa kahalagahan at kaigtingan ng damdamin o mga bahagi nito, kundi sa matinding sining na nakapaloob sa pamaraan ng pagkasulat. Si Thomas Stearns Eliot ay isang kilalang Amerikanong manunulat na sumisikat sa kanyang sanaysay na tradisyon at pansariling kakayahan, na ang orihinal ay nakasulat sa Ingles. Sa sanaysay na ito, ipinakita ni Eliot ang kaniyang pananaw sa kung gaano dapat tingnan at suriin ang tula. At para kay Eliot, ang tula ay hindi lamang dapat ituring bilang isang paraan ng pagpapahayag ng damdamin o emosyon ng manunulat. Dapat suriin ang teknikal na aspeto ng tula at ang pagkakasulat nito at kung paano ito nakapag-ambag sa panitikan bilang isang sining. Sinalungat din niya ang paliwanag ni Wordsworth
na nagpanulaan ay emosyong nagpapagunita sa katahimikan. Ang paghanap ng objektibong correlative dahil sa pagwawalang bahala sa tao o dehumanisasyon ang nilikha ni Eliot sa isang kumakatawan lamang sa pangkat ng iba't ibang pagpapahayag ng damdamin ng tao ukol sa sining. Ipinahayag din ni Eliot ang kaniyang pananaw sa kaniyang sanaysay na tradisyon at pansariling kakayahan, kung saan sinabi niya na ang tula ay hindi dapat lamang limitado sa pagpapahayag ng emosyon o damdamin sa pagpapagunita sa katahimikan. At ito ay isang ideya na naglalarawan kung gaano dapat magtaglay ng damdamin o emosyon sa tula sa pamamagitan ng mga objektibong pisikal at pangwakas na paliwanag. Pinaniniwalaan ni Eliot ang dissociation of sensibility matapos niyang sabihin ang mga makata na ating sibilisasyon na narito pa sa kasalukuyan ay dapat maging difficult, na ayon pa sa kanya, the poet must become more and more comprehensive, more allusive, more indirect, in order to force to dislocate, if necessary, language into his meaning. At sa dissociation of sensibility ni Eliot, ito ay isang kondisyon kung saan nahahati ang damdamin at ang pag-unawa sa pagitan ng panahon, dahil ang pananaw ni Eliot na ang makata ay dapat maging mas komprehensibo at mas indirect sa pagsulat ng tula. At ipinapakita din ni Eliot ang kaniyang paniniwala na ang tunay na magaling na makata ay makikita sa kaniyang kakayahan gamitin ang wika upang maipahayag ang kaniyang kahulugan o damdamin ng hindi tuwirang binibigkas. At dapat ang tula ay naglalarawan ng mas malalim na kahulugan at hindi lamang limitado sa literal na pahayag.